Sino nga ba si Alice Guo? At sino daw po si Alice Guo? Taga-Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. May mga presumptions kasi na iniluklok daw siya sa gobyerno para makulusot yung mga tiwaling gawain, or baka daw isa siyang asset or espiya na itinanim ng China dito sa atin. Alam nyo, nung napanood ko yung mga Senate hearings at yung interview niya kay Karen Davila, nako, nairita ako ng bonggang-bongga. Bakit? Kasi paikot-ikot lang yung sagot niya na kesyo Filipino siya at Philippine passport holder, nasa farm daw siya lumaki at doon daw siya itinago ng tatay niya. That's basically her script. Pero hindi nga niya maback upan ng maayos yung claim niya. If you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinunong pa ko na. Ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayo robot. Both of her parents, yung tatay at nanay niya, ay walang birth record sa PSA. Nairehistro lang din yung kanyang kapanganakan nung siya ay 17 years old na. Pati educational background niya ay questionable. Take note wala siyang solid at maayos na record dito sa Pilipinas. Ang dami niyang hindi maalala dun sa kabataan niya. Tas ayan, na-discover pa na may connection siya sa mga kriminal. Doon naman sa interview niya with Karen, nag-iyak-iyakan siya noon. She uses her emotions to mainly convince tayong mga Pinoy. I'm not buying her answers though. Best actress siya doon, grabe. Marami siyang explanations as a scapegoat. Tapos, playing safe parate. Puro I don't know yung sagot niya. Simpleng tanong hindi masagot ng diretso. Alatang may itinatago. Yung alam mo yon na kahit huli na siya doon sa mga pagsisinungaling niya base doon sa mga evidences na nakalap, she will still continue to lie. And much worse, titingnan ka pa niya sa mata habang nagsisinungaling siya. Yun yung nakakatakot yung mga ganitong tao. It's very dangerous. Kaya tara, samahan niyo akong kilalanin yung kasalukuyang personalidad na ginigisa ngayon sa Senado. Si Alice Guo ay isang businesswoman at politician na naihalal na mayor ng Bamban, Tarlac since June 30, 2022. Ipinanganak siya noong July 12, 1986 sa Tarlac. Ang kanyang ama daw ay isang native Chinese at ang kanyang ina naman ay Filipino na dating kasambahay daw ng pamilya ng kanyang ama. Ayon kay Alice, ni minsan daw ay hindi niya nakita o nakilala man lang ang kanyang nanay. Dahil di umano, iniwan siya nito sa kanyang ama nung pagkasilang pa lamang niya. Wala din siyang recollection ng kanyang childhood memories. Hindi niya maalala yung kanyang kabataan, yung mga naging kalaro at kaibigan niya. Nung tinanong siya kung saan siya nag-aral at ano ang naging kurso niya, ang sagot niya homeschooled daw siya at walang formal na school records. Marami ang nagduda dito kasi hindi niya maibigay ang detalye tungkol doon sa kanyang homeschool provider. Na karaniwan, di ba, kailangan yun ng mga estudyante dito sa Pilipinas. So, bakit nga ba siya ginigisa ngayon sa ating Senado? Bukod sa kanyang questionable identity, ay naakusahan siya na sangkot sa mga sindikato na nagtatago sa likod ng POGO or yung Philippine Offshore Gaming Operators. Ito ay isang online sugal na nagkikater sa labas ng ating bansa. Biro mo from piggery farm to POGO. Kung saan itong mga kumpanya na may kaugnayan sa kanya tulad ng Hongsheng Gaming Technology Inc. at yung Zone Yuan Technology Inc. ay ni-raid dahil sa illegal na aktibidad tulad ng cryptocurrency scam at human trafficking. Sa isang Senate inquiry din ay nalaman yung pagkakaroon niya ng koneksyon sa mga taong sangkot sa malalaking kaso ng money laundering sa Singapore. Pero ang sabi ni Guo ay hindi daw niya alam na may connection yung mga ito hanggang sa lumabas nga dito sa hearing. Kasosyo mo sa negosyo.
parte ng kumpanya mo. Hindi mo kilala? No background check? Sabi nga ni Senator Hontiveros, hindi ka man lang gumawa ng due diligence? Ano yan? Basta naglabas na lang ng pera at nagpirmahan kayo ng kontrata? Ganon? Ganon lang kasimple? Something fishy, di ba? So anyway, bago pumasok sa politika, si Guo ay isang incorporator ng Baofu Corporation na nag-host ng mga Pogo. Siya ay may-ari ng 50% ng shares. Ngunit sabi niya ay ibinenta na daw niya yung kanyang stake bago tumakbo bilang alkalde. Ay nako. Napakaraming discrepancy at inconsistency doon sa mga pahayag niya tungkol doon sa kanyang identity, sa mga negosyo, at mga ari-arian. Nataliwas sobra doon sa inilapag ng Senado. Magkaiba yung mga kiniklaim niya doon sa mga evidence. In short, huli na, lumulusot pa. So eto na nga, no? All of a sudden, from nowhere, yung taong lumaki at itinago sa farm, hindi pinag-aral sa regular school, walang childhood memories, walang social life, no? Very private, ay biglang, tumakbo na lang bilang alkalde at nanalo noong 2022 sa Bamban Tarlac. Kaya naman maraming residente ang nagulat at nasabing nabigla daw sila dahil bigla na lang sumulpot yung pangalang Alice Guo eleksyon. Because of this nga, inirekomenda ng Department of Interior and Local Government ang kanyang suspension, pero iginiit pa rin ni Alice Guo na wala daw siyang kasalanan at sinasabi pa niya na siya'y tatakbong muli sa darating na lokal na eleksyon sa 2025. Wow! Funny pa, nung tinanong siya ni Senator Lauren, sino yung nag-encourage sa kanya na tumakbo bilang mayor? Ang sagot niya, childhood dream daw niya. Sa inyo, sino po ang nag-engganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? Sarili ko po. Childhood dream ko po. Ay nako, buti pa yung childhood dream niya, naalala niya no? Pero yung childhood memories niya, wala siya maalala. Di ba? Wow na, wow! Ay nako mga kababayan, no? Kayo na po ang bahala. Kung inuluklok niyo pa din siya sa pwesto next year, it's up to you po, no? Pero bakit ba niya sisiksikan o pinagpipilitan yung sarili niya sa posisyon, no? Para ba yan sa serbisyong totoo para sa bayan natin or meron lang talaga siyang pinoprotektahan? Ano po sa tingin niyo? Thank you for watching. Mayor Go, maroon ka magkapambangan. Konti lang po yung alam ko po. Yun nga yun matagal ka sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo. Of course, they speak Kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for 2 years, from kinder to grade 1, and yet natuto ako magsalita ng Chabacano. And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people, with your staff sa farm mo, at hindi ka natutong magkapampangan, konti lang. Ako, malawak ang Chabacano ko. And I only live in Zamboanga for 2 years.